saka nahiwalay. Yan. Pag nahiwalay ka, na born again ka na, nahiwalay ka pa sa Diyos, ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. So ito yung mga tuluyan ng nabaslay. Hindi na ito makapagsisisi. Kaya, bakit? Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. Okay, so, yan po ang ating tatalakay ngayon. Noong pong panahon, first coming ni Lord, bakit ipinako si Jesus Christ? Dahil lang sa akusasyon ng tao. Naakusahan si Lord eh. Blasphemy. Tsaka yung Sabat, bakit daw kahit araw ng Sabat, tatrabaho si Lord. Sabi ni Lord, ako ang Panginoon ng Sabat. So, sabi ko nga, ganito, minsan, gusto akong itrap ng isang Batman. Kasi sabi ko, ang alam sabi ko, pwede kang dalhin sa impyerno niya. Kasi gumaganyan sila. Alam niyo may Batman? Yung simbahan ganyan, no? Batman yan. So, sabi ko, pwede kayong dalhin niya sa impyerno. Nagiinom na sila. Kasi pista mo sa tayo kay, alam mo, alam mo niya, Pastor, si Jesus Christ na, gumawa ng anak. Si Jesus mismo yan. Ha? Ang ganda yung sagutan. Alam mo, Brad, yung chinilas mo ka ko, ilang taon mo magagamit yan? Sabi niya, baka 2 buwan, 3 buwan, wala na ito. Sino may gawa niya na ako? O siyempre tao. Okay. Ayan, talampakan mo nga ako. 10 taon kang walang chinilas. Kasi yung chinilas, sabi ko, 3 buwan lang, sira na. Dahil gawa ng tao. Yung talampakan mo nga gold, 10 taon kang walang chinilas, nilipis mo kakapal. O bakit kakapal? Diyos ang may gawa niyan. Yung chinilas, tao ang may gawa. So ang iniinom niyo pa ako, gawa ng tao. Kung si Jesus Christ ako mag-appear ngayon, gagawa ng alak, iinom ako. Basta gawa niya. Iba kako ang gawa ng Diyos ang gawa ng tao. Hinibra, papakain ka niya. Pero kung sino ang gagawa, ay sigurado, lalakas ako. Hindi mo pwedeng trapilan. Ang dami namin mga na-discussion na gustong iliano, katulad ng sigarilyo ba? Sabi siya, katulad ng sigarilyo ako. Sige nga, Pastor. Kung mayroon sa Biblia na sigarilyo, pag may nabasa tayong sigarilyo, ititigil ko. Dahil sabi ko, wala tayong mababasa ng sigarilyo, kaya ka nagsisigarilyo. Ang dahilan mo, wala naman kasi sa Biblia, napawala ang sigarilyo. Ngayon ako, sa Biblia ka ba naniniwala? Oo, kung nandiyan, maniniwala ko. Ngayon, dahil sa Biblia ka ako naniniwala, may nabasa ka ba na manigarilyo ka? Sige. Dahil kung may nabasa ka manigarilyo ka, magsigarilyo ka. Ngayon, dahil wala naman pala dyan sa Bible ang sigarilyo, hindi siya samahan na ng shabu. Dahil wala rin sa Bible ang shabu. So, yun po ang mga ng tao. So, naakusahan si Lord ng blasphemy at pagsalansan sa Sabat. Ipinakong siya ng tao. Pero ngayon, dito sa ating tatalakayin, dahil yung kamatayan ni Lord sa krus, meron binanggit dito ang propeta
sa pangalawang pagkakataon at maging si Pablo sa Hebrews, ipinapako muli. So second crucifixion ito. Dahil tapos na yung unang pagpapako, may nabanggit dito si Pablo na yamang kanilang ipinapako muli. Matagal nang umakyat sila, pero dito, pinapako muli. Pero dito sa, ang mga nagpapako dito, yung mga naliwanagan na pagkatapos, ipinagpipilitan nila yung sarili nila na gawin yung nais nila. Pagpapako yun sa Panginoon sa krus. So ngayon, dito sa ating tatalakayin, sino ngayon itong inaakusa? Kasi si Propeta Branham naman ngayon ang nag-aakusa. Noong si Pablo, inaakusa niya yung mga believer po ito, ha? Hindi ito unbeliever kasi pag sinabing believer, nakatanggap na sila, naliwanagan na sila. Pero bakit ipinapako nila si Lord? At ngayon naman, ang propeta natin naman ang nag-aakusa na may mga Kristiyano ngayon, ipinapako din nila si Lord sa cross. Ibig sabihin, pinapatay. O ngayon, sa ating panahon, sino ang pumapatay ngayon kay Lord? Alalahanin natin, si Lord ang mensahe. Kapag ang mensahe, kinukontra mo, ipinag-aano mo sa mga tao, hindi yan tama, mali yan, mali, pinapatay mo si Lord, no? Amin, so yan po ang ating dadalakayan ngayon. Kasi, ano ba ang kahulugan ng salitang indictment? Kasi yan po ang pamagat nito. Indictment sa pangalawang crucifixion. Crucifixion. Ito po ang tinignan ko sa dictionary, ang salitang indictment. A formal charge or accusation. So si Brother Branham na ngayon nag-aakusa, nag-charge ng akusasyon of a serious crime. Serious ang krimen. Ang akusasyon ng salitang indictment. A thing that serves to illustrate that a system or situation is bad and deserves to be condemned. So, kumbaga, sa ating panahon, masama ng, kaya dapat idemanda. Katulan. Kasi masama na ang kalagayan. So, ang propeta mismo ngayon ang nag-aakusa sa mga believer. Bakit kaya? Okay? Mapunta po tayo dito sa propeta. Okay. Umpisa po ito dito sa The Bridge between the seven church ages and the seven seals. Sabi po rito, 54. Notice, and is not revealed until this book is not revealed until the church ages and the revelational ages has run out. So may tinutukoy si Brother Branham na aklat at alam natin yung little book. Hindi rin ito na-reveal hanggat hindi pa nabuksan hindi nagtapos ng church ages. So nabuksan ng nabuksan ng book na ito, ang little book, after the church ages and denominational ages as run out again. And there's time no more. So, church ages, Malakay 4, ano po ito? Panahon ito ng yung first ng propeta. Pero ang seven seals, ito yung bagong at nandoon yung tinutukoy niyang book. Okay? It's only revealed after church ages and denominational ages has run out. That's the reason the thing is in such a struggle tonight. Okay, so parang
nagkakaroon ng ano yung mensahe. Okay. Bakit kaya? They pick up a little doctrine and they run off here to one side and say, this is it. Another one picks up another doctrine, runs off to this side and said, this is it. So, parang pupulutan niya ng bilang mensahe. Ito, pupulot niya. Ito na ina. So, kumbaga, nagdampot lang. Okay. And each one builds a denomination under it. So, nakapulot ng nagtayo na siya ng sarili niyang denominasyon. At yan po nangyayari ngayon. Pero hindi sila nakarating sa third coming. But still, in all of it, to see the confusion, the people are wondering what is true. If that isn't just the condition to the end, kalagayan ngayon. Ano ang katotohanan? Ang dami niya, hindi naman talaga sila nakapasok sa katotohanan. Bakit? Pick up lang. Pick up. Tapos, denomination na. Doon na tayo. Ito na atin. Ito nilapulot ko. Pero, ang tinutukoy dyan, yung pagpapatuloy. Okay? Now, sa indictment mismo, 68, ito na po ang sabi ng propeta. Dahil sa kalagayan yun, nagsalita dito ang propeta. Indictment, 68. Ayan. And my indictment is against the churches of today. So, believer. Hinatulan niya. Now, I'm not bringing the sinner into this. I'm just speaking this to the church. And it's to be in the tapes. Now, and I'll try to get through as quick as I can. I indict this generation for the second crucifixion of Jesus Christ. So yung pagdinumina ng tao, yung na-stuck sila doon sa may nakuha na sila, yung pagpapatuloy wala, sabi ni Brother Brad, I indict this generation for the second crucifixion. Bakit ganito ang hatol niya? Kasi hindi sila nagpapatuloy. Merong mensahe ng panahon ito. Katulad sa camp. Kaya po, lagi po tayo dadalo sa mga meeting dahil ang dami pong napupuksan ngayon na mensahe na pag hindi ka po nakikinig, maiwan ka. So, hinatulan na ng propeta yung mga naiwan na. Pero tayo kung papaiwan, malapit na ang ating camp, gawa natin ang paraan na tayo'y makarating. Kasi, pinigyan. Kasi ito, what then? Now, and Christ is God's provided lamb. Okay. Notice how appropriate it was now, showing that Jerusalem was ceasing. When?
It was in effect until that hour. The blood of the Lamb was all right until that day. But now, at the crucifixion, it changes. So, may pagbabago. So, yun talaga ang ano. Kasi maging sa ang Panginoon, lagi po siyang nag-i-involve sa Old Testament. Wala doon Jesus Christ na nabanggit. Puro Father lang. At nagmamanifesto ang Father, nag-i-involve siya sa pillar of fire at pillar of cloud. Okay. Ngayon, pagdating sa first coming, nag-involve si Lord sa laman. Hindi na liwanag. Hindi na fire. Sa ngayon, uli, nag-involve si Lord sa believer. Iyan po ang Diyos. Lagi siya nag-involve. Kaya, sabi niya, the old system is done. Tapos na yung old. Tapos na yung pillar of fire. Tapos na rin yung unang laman ni Lord. Ngayon, si Lord, iba na naman itong pinasok niya. So, lagi nag-change. Okay? There was a new one, and the lamb was at the sacrifice. The lamb, the sacrificial lamb, was on the ground. They were condemning and doing the very thing there that they had to do. So, kung paano ang Panginoon ay na-crucify noon at sa pangalawang pagkakataon ngayon na naman, sabi dito, they were condemning and doing the very thing that they had to do. So, naulit na naman yung ginawa ng tao noon. Ito na naman. By rejecting the message. Yan po ang ginagawa ngayon ng tao. Yung, kasi, maging doon sa 7 years, 8 years, hindi po lahat ng tao tumanggap. Magmula sa unang church age hanggang sa panahon yung Brother Branham. Ang dami laging nagre-reject. At ngayon, ito na naman. At ang nagre-reject mismo, mga believer. Panahon ni Paul. Sino ang nag-reject kay Paul? Mga believer. Na nag-denominate. Halimbawa, ano nun? Yung pisahin nila nung sa Old Testament. Ayaw nilang umalis doon. Ngayon, nung pumasok si Paul, mawala na rin si Paul, dumating si Iranios, nanatili din yung iba doon sa misahe ni Paul. Rejection na rin yun sa bagong misahe dumating. Amen. So hanggang sa panahon ng ating propeta, maraming nagpaiwan kay Wesley. At maging sa ating propeta sa Pentecostal, marami din nagpaiwan dahil pumasok na nga po ito. Yung church ages, tapos na po yan. Pumasok na itong bago. So, iyan po ang laging kalagayan. Laging may nagre-reject. So tayo, kung tayo po magre-reject din dito sa mga bago, kasama tayo doon sa nagpapako ngayon tayo. Hindi po nila alam ito. Na ipinapako na. Ayan nga, sabi po ng prophet kanila. Ulitin ko nga, I indict this generation. O anong generation? Ngayon. Amen. Kasi nagpaiwa sila doon sa lumang mensahe. Mensahe din ng propeta yun, kaya na may pumasok na bago. Kaya sabi niya, I indict this generation for the second crucifixion of Jesus Christ. So, kaya pag tayo po ay yung dating mensahe, doon pa rin tayo, kasama ka sa nagpapako ngayon kay Lord sa krus. Amen. 1:11. God be blessed for seeing this wonderful heavenly light in the last day. Ano yung heavenly light? Ito.
na pinag-aaralan natin, itong natanggap nating mensahe. Amen. Wow, bakit? Kasi yung bagamat mensahe din ng propeta yan noon, bilin na po yun. Dahil ang liwanag ngayon, itong third coming. Okay? Because the churches is doing the same thing today. Yun na naman. Hindi naman nagbabago ang mula pa sa panahon ng first coming ni Lord. Nananatili yung mga Hudyo sa dating mensahe. Okay. Pagdating ng church ages, ganun din. So, sabi rito, the churches is doing the same thing today until the hour that organization religion is condemned and proved to be sacrificing Christ's word. From then on comes the word and the word only. From the old Paschal lamb passed away, Christ became our lamb at the day of the crucifixion. And the day that the denomination crucified the word of God. So, sisilingin na po ang nagpapako sa krus. Denomination, yung naiwan doon sa mensahe na hindi po umaabante, kaya mahirap po yung hindi tayo umaabante. Kaya nga tayo po ay kahit na malayo, ay gastos tayo, kaabuno. Pero hindi na po yun ang halaga, umabante tayo. Kaya wala pong a-absent sa camp. Para lalo tayong makarinig kasi doon sa panamang ng ganyang gathering, iba-ibang mensahe maririnig natin. Mag-record kayo. Okay? Para hindi po tayo nahuli. And the day that the denomination crucified the word of God and accepted a creed, ano yung creed? Ito na yung mga lumang mensahe. Creed na po yan. And the state of the word. Sa halip na yung bago ang kumunin, yung mga luma ang kanilang tinatanggap. Okay. That's the day the word come into full effect. That's just been recently. Kasi, ang sabi ko sa now notice, sabi niya, but at the opening of the seven seals, Revelation 10, the full world is to be born into manifestation again. Ayan. Ano dito? Pagbukas daw ng seven seals, sa Revelation 10, sabi niya, the full world is to be born into manifestation again and vindicated by the Spirit of God in the full strength as it was when He was here on earth. Kung paano nandito siya noon, bumabalik yung Okay. Manifested in the same way, doing the same things that it did when it was here on earth. Sino po yun? Si Lord yun. So, yung pong Matthew 28:19, paakit na si Lord noon sa langit, dito sa ulap. At ang bilin niya, yung ginawag niya noon, ibinigay sa atin ngayon. Hello, so ibig sabihin, yung trabaho ni Lord noon, hindi po nagtatapos. Maaaring natapos yung flesh niya, na nagtapos na yung trabaho ng flesh niya, pero tayo po ang flesh niya ni Lord. Amen. Manifested in the same way, doing the same things that it did when it was here on earth. Nung nandito siya sa lupa, meron siyang ginagampanan. At hindi pa po ito nagtatapos na lupa. Iniwan niya ang gampanin sa believer. Hello? Kaya, pag hindi ka nagtatrabaho kay Lord, ibig sabihin, tigas ulo mo. May pinagagawa sila na yung magtrabaho. Ano sabi sa Hebrews 13:8? Jesus Christ is the same yesterday.
yung gawain niya noon. Ha? Today, gagawin din natin ngayon. Amen. And forever, kung buhay pa tayo bukas, Amen. gagawin natin. At yung mga bagong henerasyon naman sa panahon na yun. Amen. Hindi po ito nagtatapos sa trabaho natin. Kaya pag hindi ka nagtatrabaho, mag-isip-isip ka. Trabahador po tayo lahat dito. Amen. The Anointed One. 2:16. Ayun. Notice, the very day when this messenger, not when he starts on, but when he begins to declare his message. See, the first pull, healing, second pull, prophesying, third pull, the opening of the word. The mystery is revealed. No more. There is no more higher order to reveal the word than prophets. So, ang propeta natin, bibigyan po yan. Nakakatiyak tayo, accurate ang kanyang mensahe. Sabi nga ng prophet, yung sa isang nabasa ko, kung kayo ay nagbabasa ng Bible at sa tingin nyo nagbubungguan, basahin nyo ulit. Hindi niya pwedeng magbungguan ang mensahe sa Bible. Amen. So, maging ang propeta, wala pong bunggo. Although, katulad po ng may isang tatalakayin ko po, yung Bilingon. Dahil natalakay namin ng Lunes sa Villasis. Ang mismo ang propeta nagsasabi rin na may mga hindi siya alam about millennium. Kasi may mga binanggit siyang future millennium. Merong millennium ngayon. Yes. At bawat panahon sa church ages, meron silang millennium. Dahil ang millennium, isahin. Amen. Pero meron hindi siyang binanggit na future millennium. Tanong, hindi na ba tayo maniniwala doon? Tatalakayin po natin. Kasi may mga naririnig tayo, ngayon na yung millennium. Yes, hindi ako naniniwala doon. Pero paano yung great millennium na sinabi ng propeta? Amen. Amen. O paano natin ngayon itatakbo yun? Okay, o diba? Tinalakay natin yung Lord. Sabi rito. So ang propeta, wala na niyang ibang pinakamataas na revelasyon patungkol sa salita. Kundi ang propeta. Kasi tayo, kung wala si Brother design natin, lalabas tayong niluloko natin ang tao. Kasi once na ang mensahe mo hindi na itulay sa propeta, niluloko mo ang miyembro mo. Sarili mong mensahe yan. Katulad ng araw. Kasi kailangan ang mensahe talaga ng isang mangangaral hango sa propeta. Amen. Sabi ito. And remember, the third pull was the opening of them seven seals to reveal the hidden truth that's been sealed in the world. Ano daw yung seven seals? Ay ihayag ang mga nakatagong katotohanan. So kaya nga mahirap po talaga itong matuklasan ng tao. Maliban kung believer ng propeta. Believer siya misahe ngayon. So, kasi una, di ba nangyari din yan sa mga propeta natin noon? Dito na sa New Testament. Si Jesus Christ, hindi rin siya pinaniniwalaan. Si John. So, ang daming propeta, pag ang propeta na nagsasabi, maraming nag-reject. At dumating sa punto ngayon, at ang mabigat po ngayon ito, yung sinabi po ng propeta na, yung asang-asa, disappointment. Mangaral ka ngayon ng third coming, 30. Malian niya yan.
Nandiyan naman. So, ang mga ito, denominasyon na po yan. At sila ngayon ang nagpapako kay Kristo sa krus. Dahil ang kanilang mensahe, puro future. Na samantalang, ang rapture, sabi ng prophet, tapos na. Oh. At nabanggit ang third coming ng propeta. Itong panahon natin kayo, nabanggit kayo. So, asang-asa ang tao dahil mensahe ni Brother Branham ang kanilang pinadala. Subalit, hindi nila alam, ipinapakot nila si Kristo sa krus. Dahil ang hindi nila matanggap na yung mensahe ngayon, si Lord yan. Dahil in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino ba may, ano ang mensahe ngayon? They're coming. So, nire-reject mo yan. Dahil lang, yung dating mensahe ang dinadala mo. Pagpapako yan kay Kristo. At ganun din sa ating individual, kung yung dati nating buhay, nagpapatuloy pa rin, sabi nga ng testimony kanina, ang pinakadamit, higit sa lahat, ang pagbabago. Kung makikita nyo, laging bago. Yung luma, kontinado na po yung lumang buhay natin. At maging yung bisayang luma, hindi na po yan uubra ngayon. Dahil ang Diyos lagi, ngayon, I am. Hindi po yesterday at saka tomorrow. I am. Today. So kung ang mensahe mo ay lipas, hindi po yan si Lord. Kaya nasabi ni Brother Mana, kung ang mensahe ay tuturo mo yung dati, hindi galing sa Diyos yan. Yan pang malamig yan. Alright? Tinuturo mo yung dati. Hindi na niya yung galing sa Diyos dahil ang sa Diyos, yung ngayon. Ano ba ang mensahe ngayon? Last copy. Ito sa Revelation chapter 5, verse 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the four beasts, alam natin itong four beasts, hindi ko ito yung, sa seven seal, white horse, red horse, black tail. Ito yung lion, calf, face of man, eagle. And in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns. Alam natin ang horns, ang lamb, silong ito. May 7 horns. Alam natin ang horn ay power. And 7 eyes. Ang 7 eyes, prophet, siya po ang mata ng church. Which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Okay, so, ito yung mga sinubo ng Panginoon, ang 7 propeta nito. Sila yung 7 eyes. Okay. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sang a new song. Okay, so ano mga inaawit nito? So, kasama dito yung pinanta natin kanina. New song eh. Kanta ng mga third coming. Kinakanta dito. Dahil ang sabi ng Bible, ang inaawit nila dito, ang nakakaalam lang, third coming believers. Okay. Saying, thou art worthy to take the book
and to open the seals thereof. For thou wast slain, consider ito, and hast redeemed us to God by the blood out of every kind of and tongue and people and nation. Dito ko ako nagtatapos. That which talk about a jubilee. Talk about a time when that Lamb walked forth. The books even sealed in heaven. The mysteries are saved. Is my name there? I don't know. O tayo, magtanong na tayo. Nandun kaya ang pangalan ko sa book? Kasi si John, nung hindi pa niya nakita, umiyak si John. Nung sa ano ba book, umiyak si John. Ang gusto niyang siguraduhin, nandun kaya ang pangalan ko? Tayo kaya, nandun kaya ang pangalan natin sa book? Ha? Is my name there? I don't know, sabi ng prophet. I hope it is sana. But if it is, it was put on the book before the foundation of the world. Kung sakaling nandoon, ay matagal nang nakasulat doon. Dahil ang book na yun, para yun sa mga predestinado. But the first thing that represented that redemption of the Lamb that had been slain from the foundation of the world. And he took the book, opened the book, and tore up the seals, and sent it down to the earth to his seventh angel. Seventh angel, yun yun. Brother Branham. To reveal it to his people. So yung book na yun, na binuksan, okay, ang silyo, I sent it down to the earth. O hindi naman ito na-send doon. Bakit? Last prophet yung may hawak ng book na nagdala ng mensahe. Hindi po sina Pablo. So, kaya nga, sabi ng propeta, kung ako ang papipiliin ng panahon, itong panahon, lalo na ngayon. Kasi, noong buhay pa ang propeta, hindi niya masyadong naidiin ang 7 seals at ang third coming. Ngayon lang ito na buksan. Okay. At isa pang pinakamagandang mangyayari sa panahon ng kung magkaroon man ng squeezing, dito na po maglalabasan ng kapangyarihan ng mga Pilipino. There you are. What happened? Ano ang mangyaring buksan na ang book? What happened? Sabi niya? The screams, the shouts, the hallelujahs, the anointed, the power, the glory, the manifestation. So nagkaroon ng kagalakan sa kalangitan at maging dito sa mga nakarinig. Kaya nga, isang kalagayan ng isang believer po ngayon, hindi po siya nag-aalala. Unlike doon sa nakakaawa. Bakit? Bakit hindi nila ito makita? Nandito naman. What a jubilee going on in heaven when that Lamb leads that intercessory box to come here to possess this claim. So, ito pa nga, kumbaga, alam natin ang mga ginampanan ni Lord sa first coming niya as a prophet. Ang second coming niya bilang priest, mediator, intercessory. Pero, ano sabi niya rito? You know that God next to John, he must have, so his name wrote there. Okay. So ngayon, yung pangatlong coming ni Lord, hindi na po siya na intercessory. Claiming na po ng mga kanya. So, ibig sabihin, assurance
na ikaw ay nasa Panginoon. Amen. Kaya bilang hari, at alam natin, yung mensahe kung saan ito na ang kasama ni Lord sa kanyang yung mga faithful. Okay. So, kaya nga tayo dapat kita natin tayo yung kasama ni Lord sa panahon nito. Okay. Kaya sabi niya, you know that God next to John, he must have saw his name wrote there. When themselves broke, he must have got real happy. Amen. So yun po ang kalagayan din ng isang Kristiyano. Kung siya'y nakakatiyak na siya'y nandun sa book ang pangalan niya. Amen. Makikita niyo po ang paglilingkod ng isang Kristiyano na nakatitiyak. Hindi siya lang gagawin. Seryoso siya. Amen. So, tanong, seryoso ba tayo? Amen. Ang Brother Pacifico, wala ka naman sakit ikaw ang naglalagay ng sakit mo. Kung doktor na, papacheck up, sasabihin doktor, wala ka naman sakit. Oh. Ngayon, brother hanggat may takot ka, hindi ka lulubayan sa tanas. Dahil yan yung armas ni Satanas sa'yo. Tatakutin dito si Pacifico. Para lagi itong pagpunta sa doktor. Yung doktor naman, wala ka masakit. So ang sakit, kapatid, takot. So ang i-cash out mo, spirit of fear. Amen. So sana po ay meron tayo matulog. Meron ba? Amen. O huwag tayong mag-ano ng mensahe. Walang ibang mensahe ngayon. Teka. Amen. Pag bumalik tayo sa second coming, kaya nga, kung ako akong tatanungin, may pupunta rito ang pastor, second coming, hindi ko ipatatalingin dito. Amen. Compromising po yan. Na makikinig ka sa second coming preacher, compromising. Okay.